I can't go back to you, my friend. Don't even ask. Don't play pretend. You know you left me lonely. I could tell them the whole story. It may take a couple hours. I've got time. Let's get to chat. How could I explain the situation? Man, it's so damn complicated. Where do I start? Where do I end? I should go back to bed. I'm going back to all the basics. Teaching myself now how to erase it. It's like learning a whole new language, and I'm afraid, too scared to face it. I just want consistent clarity, but all my thoughts destroying me. Some peace of mind is all I need to give peace to all of my family. I can't go back to you, my friend. Don't even ask, don't play pretend. You think you are everything I need, but I gotta leave. Feel na feel ko yung ano guys, rebound ng kanyang suspension sa likod. Napakaganda. Stig. Yamaha PG1, isa sa pinakahihintay kong motor na ilabas ni Yamaha. At finally, nandito na nga siya guys sa Yamaha Bikeling Tagum. At syempre, hindi natin papalagpasin na hindi ito mabigyan ng review at walkthrough. So in this video guys, tatalakayin natin yung bawat specs, features, at syempre i-walk around na din natin itong isang to. So without further ado, let's start this video. So ito yung tinatawag nila guys na retro classic vintage motorcycle. So dito na muna tayo guys sa kanyang technical specification. Of course, this motorcycle is powered by 113cc to be exact. Single cylinder, single overhead cam, 4-stroke at 2 valves. Ito ay mayroong lakas na 8.8 horsepower at 7,000 RPM and max torque of 9.4 Nm at 5,500 RPM. So itong motor na to guys, nasabi sa akin na yung makina nito is makina pala ni Yamaha Sight. So sa mga naghahanap dyan ng Yamaha Sight guys, kasi alam na naman natin na si Yamaha Sight is napakatipid talaga pagdating sa gasolina. Well, since yun ay phase out na, meron namang nilabas si Yamaha na Yamaha PG1 na napaka-fuel efficient. So this one guys is kaya umaverage no, ng 59 km per liter. Tapos yung kanyang fuel tank capacity naman is 5.1 liter. So malayo-layo na din yung matatakbo nyo nito guys before kayo magpapagasolina ulit. So yun yung nagustuhan ko dito sa motor na to. So dito naman tayo sa kanyang overall looks. Kung mapapansin nyo guys, medyo magkahalintulad sila ng kulay ni Yamaha Mio Gear, which is yung parang brown cappuccino. And for me, talagang napaka-astig, napaka-classic, at saka napaka-minimalist na design niya. So pagdating dito sa kanyang side look, no? Sa kanyang itsura dito sa side, para siyang may pagka-Yamaha XSR pagdating dito. Ayan, o diba? And pagdating naman dito, ayan, nandito yung pagka-classic niya kasi pagdating sa kanyang headlight, naka-bulb type or halogen. Turn signal, naka-bulb type pa rin. Pero kahit ganun pa man guys, kahit daytime ngayon, napakalakas po ng buga. And ang nagustuhan ko dito guys, pagdating sa kanyang suspension sa front, which is telescopic fork suspension, siya ay naka-rubber boots. So pamprotekta yan sa mga bato-bato if ever idadaan nyo to sa off-road. And pagdating naman sa wheel guys, naka-dual sport siya. So again, pwede siya sa off-road at saka pwede siya sa on-road. Ayan. Tapos, sa braking system na ginamit sa front, siya ay naka-single disc. Ayan, with single pot piston brake caliper. And dito guys, pagdating naman dito, siya ay naka-yantas or naka-spoke. Tire size sa front guys is 90 by 100 by 16. So, naka-tube type pa rin siya guys. And dito sa side, ayan guys, wala kayong masyado makikitang sticker dito. Kundi ito lang pangalan niya na PG1 at saka yung kanyang brand na Yamaha. And for me, yung mga lining na yan, nagpapaganda yan dito sa aesthetic ng motor na to. Talagang minimalist lang talaga yung datingan. So ito yung klase ng motor guys na dadaan yung maraming panahon pero hindi luluma. Kasi nga yung kanyang looks ay may pagka-retro classic, vintage, rugged design. Ayan. So dito tayo guys sa kanyang dashboard. Of course, pagdating sa dashboard, siya ay naka-analog, no? Fully analog yan. Pero kahit ganun pa man, lahat naman ng info is nandyan na. Like yung kanyang speedometer, odometer, and pinaganda dito guys, meron din siyang gear indicator, which is meron siyang 4-speed. Ayan. Tapos meron siyang hazard lamp indicator, check engine, at saka yung kanyang high beam, low beam indicator. Tapos may fuel gauge dito. And pagdating naman sa key niya, ginamitan siya ng mechanical key. So if ever mo wala itong isa, meron pang spare na isa. Ayan. And ayan, sa kanyang handlebar, naka-naked yan.
So for me, nabagay or na-proportion talaga yung looks ng kanyang handlebar sa itsura niya. Sa mga switches and buttons naman, nandito yung kanyang kill switch off, activated, hazard lamp off, and ayan, activated, electric start. And dito sa left side, nandito yung kanyang high beam, low beam, turn signal switch off, tapos yung kanyang horn. So i-check natin yung horn niya guys kung gaano kalakas. So ayun po yung kanyang horn, and nandito yung kanyang pass light. For me, goods na goods yan. Nang sa ganon, ayan, no need ka nang mag-pass light gamit tong high beam, low beam na button, which is meron na siyang sarili niyang pang pass light. Next, pagdating naman sa kanyang side mirror guys, ayan, typical yung side mirror niya, vintage na vintage din yung look. Ayan, classic na classic. And for me, hindi ko na ito papalitan. Pero kung gusto niyo itong palitan guys, wala namang problema. Ang sa akin lang, no, since Yamaha brand to, talagang napaka-durable na itong side mirror na to. So hanggang hindi pa nasisira, wag muna kayo magpalit para mas makasave kayo. Then dito guys, kung mapapansin nyo, meron siyang kulay dito na parang cappuccino brown, tapos dito naka matte black. And pagdating sa upuan, ayan, kita nyo naman guys. O, diba? Naka-leather type siya na brown and naka-stitches na din siya. So, meaning napaka-high quality ng pagkakagawa ng kanyang upuan. Hindi siya ganun kalambot. Though foamy siya, pero napaka-stiff niya, no? And medyo masakit din to sa puwet if ever, ilo-long ride mo to. Pero kung sa mga short ride lang naman, hindi naman siguro masyado. Ayan. Tapos ito yung upuan ng angkas, medyo maliit lang din. Tapos mayroon din siyang grab bar dito na mahawakan if ever ayaw niyang humawak sa inyo. So sa mga nagtatanong nga pala, saan nakalagay yung kanyang fuel tank? Nandito yung kanyang fuel tank guys. May susian siya dito. Check natin. Ayan. So, nandito yung fuel tank niya guys, which is napakalaki na din, ng capacity 5.1. So, for me, goods na goods yan na meron siyang malaking fuel tank para hindi kayo palagi nagpapagasolina. And pwede din kayo maglagay dito ng maliit na papel ng motor nyo or pamunas. Pero aside from that, wala kang ng ibang mailalagay dito. And pansin ko lang guys, meron din pala siyang tool organizer. Meron siyang free na parang star screw at flat screw. So dito yung lagayan ng kanyang handle, tapos nandito naman yung kanyang parang screw. Ayan. Nice! Balik na natin to. Ayan, then balikan natin dito guys sa tail. Pakita ko sa inyo yung tail light niya. Kung gaano kaganda. Ayan, so dito sa tail niya guys, ayan, bulb type pa rin, kahit ganun pa man. Ayan, kita nyo naman, napakalakas ng buga. Turn signal is naka-bulb type pa rin. May ilaw pa rin siya ng plaka dito guys, naka-reflectorize pa rin for added visibility during your night ride. Plate holder. Pagdating naman sa suspension na ginamit sa likod guys, of course, naka-dual shock absorber siya. So, ayan guys, napakaganda po ng plate nito, lalong-lalo na sa lubak dahil nga ginawa ito pang dalawang road condition, mapa-off-road man or on roads. Dual sports pa rin yung tire sa likod na mayroong tire size guys na 90 by 100 by 16. Spoke pa rin. Braking system is drum brake. Ayan. And, ayan, naka-swing arm siya guys. No? And pansin ko lang din guys, pagdating sa Tambucho, classic din yung datingan. May heat guard pa rin, pamprotekta sa legs ng angkas or sa legs mo na hindi mapaso. Tapos, nandito yung foot peg ng angkas. Ayan. Foot peg ng driver, syempre yung brake pedal. And dito tayo sa kabila. Check natin anong meron dito. So, pagdating dito guys, meron pa rin siyang chain cover. And foot peg pa rin ang angkas nandito. Side stand, typical side stand yan guys. Wala siyang side stand switch. Syempre yung foot peg ng driver at saka yung kanyang cambia. Sa mga nagtatanong guys, siya po ay FI na. At katulad ng sinabi ko kanina, ito po ay may makina ni Yamaha site. So since space out na siya, at gusto niyo magkaroon talaga ng katulad ni Yamaha site na napaka-fuel efficient, well, I highly recommend this one. So, itong motor na to guys, itong si Yamaha PG1, hindi lang siya pwedeng gamitin na pang adventure, pang trail, pwede din siya gamitin pang araw-araw. Kung gusto niyo po talaga ng motor na mas makakatipid kayo sa gasolina. At the same time, napaka-stylish din ng looks niya. So, ito yung itsura natin guys pag nakasakay dito kay Yamaha PG1. So pagdating sa seat height niya, meron siyang seat height na 790mm at sa height ko na 5'5 guys, ayan, kita nyo naman medyo naka-tiptoe tayo. Tapos pagdating sa kanyang ground clearance, meron siyang ground clearance na 190mm. Kaya naman sa mga malalaking humps na Pinas, hindi na madaling maabot yung ilalim na bahagi ng motor na to. Upright sitting position tayo pagdating dito. And kung mapapansin nyo, napakalawak din ang turning radius.
Ayan. O, diba? Napaka-stig. Uy! Feel na feel ko yung ano guys, rebound ng kanyang suspension sa likod. Napakaganda. Stig. So, kung idadaan nyo po sa off-road, hindi masyadong may stress yung katawan nyo kasi kita nyo naman, oh, lambot na suspension. Para lang akong, alam mo yun, nakaupo sa kama na malambot. Lambot. Nice. So, ayan guys, sa mga mahilig dyan sa motor na classic, entry-level na pag-adventure bike, I highly recommend this Yamaha PG1. So, ngayon naman guys, talakayin naman natin yung kanyang updated price. So, natapos na nga natin ikutan si Yamaha PG1 guys. So, ito nga palang motor na to, if interested kayo, meron siyang spot cash na 96,400. Pero kung gusto niyo ng hulugan, syempre meron siyang down payment na 8,000 at yung monthly naman niya sa 3 years ay 4,469 at syempre meron siya rebates na 200. So, itong motor na to nga pala guys is available lamang sa Yamaha Bike Link Tagum. Anyway, ilalagay ko na lang sa screen yung full address, maging yung phone number nila para mas makapag-inquire kayo regarding sa motor na to. So yun na guys, tapos na nga natin ikutan to si Yamaha PG1. Ano yung masasabi nyo sa motor na to? Sulit ba siya sa presyo niya? At ano yung katagian niya kung bakit siya yung kukonsider yung bilhin ngayong 2024? I-comment nyo nga sa baba. At syempre kung bago pa lang kayo sa channel ko at hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe para ma-notify kayo once may bago tayong upload. So yun guys, hanggang dito na muna tayo. Ride safe and peace out!